Ayun, so good evening sa inyo guys, August 13, 2021. So, di ba, hindi maganda yung ating PSE market. Kaya titingin muna tayo dito sa crypto kasi umaarangkada na naman po yung ating galawan sa kanila. So, ngayon, kahapon medyo nag-red si crypto, pero ngayon medyo okay na po siya. So maganda pa rin yung price action po natin dito kay Bitcoin. So yung pwede titingnan natin yung mga stories behind sa kanila ngayong araw na to. Si Ethereum is okay din yung galaw. Alam mo naman, sabay-sabay lahat yan. Dogecoin maganda. Itong si ADA, talagang napakawalan natin itong si ADA natin eh. So anyway, overbought na masyado. So antay na lang tayo kaysa maipit tayo kay ADA. Pero very bullish po siya. Pwede siguro intraday trading naman si Gifto o GTO, tama ba? Yung nakuha ko sa kanya. Akala ko si Great Teacher Onizuka. So paborito natin yan. Panoorin. At saka si Axis, balikan natin yung mga high flyers natin last time, si IOTX. Medyo nagko-correct po yung kanilang mga price action naman. Ayan. So, konting discussion sa guys para updated tayo sa crypto. So, disclaimer, syempre, kung bako lang dito sa ating cryptocurrency review, kagaya doon sa ating PSE market review, personal study lang po natin to for educational purposes, and then madalas nga, tinitignan lang natin yung mga price action para alam natin kung maganda pa pumasok dito sa ating mga cryptocurrencies. Pero yun nga, yung decision ng pag-buy, sell, or hold, nasa sa inyo pa rin kasi nga po, mas malaki yung risk dito sa ating crypto. Sabi natin, as compared naman dun sa ating PSE stock markets natin. Okay? So, kung bago ka guys, dito sa ating cryptocurrency, syempre, meron tayong cryptocurrency channel. So, wag mo pong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga reviews natin. So, hindi siya kasing active dun sa ating PSE market. Kasi yun, nagagawa natin ng maaga, pag maaga tayo nakauwi sa trabaho. Pero ito, dinadagdag lang natin siya pag meron tayong extra time naman. So sabi natin, ginawa ko po tong channel na to dedicated sa crypto para hindi masyadong mahalo sa ating PSE market. So dito naman is pinag-aralan natin yung isang asset class ng mga currencies. So ito kasi tingin natin magiging trend in the future, kaya be ready tayo dito sa pagpasok po din ng ating mga cryptocurrencies. Ginagamit na po sa ibang bansa pero hindi pa masyadong adapted kasi nga hindi siya regulated. So yun naman yung tinitingnan ng iba. Pero tayo as a trader, tinitake advantage natin yung volatility ng mga price action para makakuha tayo ng kahit konting gain sa kanila. Siyempre, as a form ng passive income po natin. So let your money work for you, sabi nga nila dito sa ating mga investments naman. Okay, so kung gusto mo ng guide guys dito sa ating cryptocurrency, so binubuksan natin yung ating Patreon. So lalagyan natin later on sa description. Bukas siya until weekends. So tignan mo lang guys kung mahilig ka sa crypto or PSE market, gusto mo ng guide or trading community, is meron tayong ginawa naman sa kanya. So siguro separate para sa mga crypto traders, no? Gagawa tayo ng separate na account para doon naman po lahat ng crypto traders magpuntahan. So syempre, interested tayo ngayon kasi nga yung ating cryptocurrencies is maganda po yung kanilang mga run-ups, or follow mo ako sa aking Facebook account para kahit paano dito singit-singit ko din yung ating cryptocurrencies naman. Okay, so overall picture tayo guys. Tingnan natin yung galawan. So makita mo dito, pag tumingin ka dito sa bandang kanan is very green po lahat ng cryptocurrency. So umakyat po sila. So very good po yung time na to para pasukin sila kung traders ka. So yun lang naman yung opinion ko guys ha. So nasa sa inyo pa rin naman kung papasok kayo. Pero kanina hindi na ako makahabol dito kay ADA natin kasi ang taas na 17% na po yung ginalaw. Nag-aabang lang tayo ng entry. Pero pumasok tayo kay Dogecoin. So alam mo naman si Dogecoin medyo hype to. So yun lang naman yung habol natin sa kanya, yung pagka-hype niya. And then meron pa tayong isa na binabantayan, si Alpha. Wala dito sa wala dito sa mga major cryptocurrencies natin. Pero ito kasi makita mo pag green si cryptocurrency na Bitcoin, di ba, madali siyang i-predict. Majority is green, pero pag red siya, majority is red din naman. Kaya pwede rin naman, wag mo masyadong ikalat yung asset mo dito sa crypto kasi nga halos sabay naman yung yung galaw nila. Maliban na lang siguro kung bago yung crypto, kung kokonti pa lang, ilang days pa lang siya na normally yung mga pumapasok na bago, yun yung inaabangan ng karamihan kasi mabilis po mag-spike yung kanilang mga
actions naman. Okay? So, tingin tayo dun sa ating mga major coins. Madalas major coins muna yung nire-review natin sa kanya. So, diretso na tayo guys dito sa ating advanced na trading platform ng Binance. So, hindi na ako titingin muna kay Investa. Subukan natin to kung makita nyo yung mga charts. So, makita mo, overall picture is on the recovery po itong si Bitcoin. So, ang pinakamalalim natin, below 30k, 29,676. Pero ngayon, medyo bullish tayo ngayong gabi. Kasi nga po, ayan breakout na naman siya. So, nagkaroon na naman siya ng higher low. And then, very strong talaga kasi MA9. Yung blue line natin, MA9 yan. Yan po yung talagang saluhan na area ng cryptocurrency natin na si Bitcoin. So, live tayo guys ha. Ito yung mga nakita nyo. Yung mga bid, yung mga ask saka bid naman sa kanya. So, kung gusto mong bumili is pwede na, diretso na tayo dito sa kanya. So, kakabili ko lang. Di-demonstrate ko sana pero nakabili na ako. Kay Dogecoin naman yung binili natin. So, mamaya, tingnan natin yung pinaka-price action. So, sabi ko sa inyo guys, pag pumasok ako sa crypto, trading lang talaga. So, ayoko muna mag-invest. Yun naman ay personal opinion ko kasi nga, very, very volatile. So, ayaw naman natin na magda-drop yung investment natin ng 50%, di ba? So, baka hindi ka makatulog pag ganun yung nangyari sa kanya. Pero pag sabi nila, pag nang-invest ka naman dito sa crypto, dapat handa ka na mag-loss ng pera kasi yung reward ang laki naman, di ba? So, tingnan mo, nakakyat na ng gaano kalaki na yung inakyat nitong si Bitcoin natin mula dito sa pinakamababa, 56%, di ba? So, laki niyan. Wala pang isang buwan yata to. So, July 23 until August 13, di ba? So, 3 weeks pa lang, 50% na po yung inakyat. Kaya nga, very bullish tayo ngayon kasi dire-diretso na po. Hindi kagaya dati, pabagsak, and then nag-sideways, lower highs, and then ngayon, higher highs na po yung formation ng ating price action. Dito naman kay Bitcoins natin. So, meron siyang channel guys. So, ayan pwede mong sundan. Alam mo na kung saan ka magtitipi. Siyempre, since gusto niya mag-breakout and then wala pa naman sa overbought condition. So, pwede ka parang 49k. Sobrang taas na yata yung expectations. Pero ganito talaga sa guys pag merong nauso na good news sa mga cryptos, ang bilis makabawi pala ng mga price action nila, 'di ba? Sa PSE ilang buwan na tayong lugmok yung price action. Ayan. So pwede mo maging resistance is 48,000 based dito sa drawing natin. Kita mo, meron siya resistance dito sa area. So pwede profit taking and then abang ka na lang sa medyo na ngayon, nakabawi na kasi so umakyat na siya ngayon for the day is 4.61%. So ngayon, very very bullish pa rin siya kasi above RSI 50 kaya nga sabi ko sa inyo guys, medyo maganda ngayon yung cryptos. Last time tinigil ko yung review dito sa crypto kasi pabagsak tingnan mo dito. Ayaw naman natin na maiipit ng ganyang katagal, di ba? So pasok na lang tayo pag medyo bullish na ulit. Pero ngayon okay yung tingin natin sa kanya. Puro green pa rin yung visible sa kanya. Nagpo-pullback siya a few days, 3 days, 4 days, 3 days, pero nagre-recover. So, bullish tayo ngayon dito kay Bitcoin. So, anong sinasabi ng news natin kay Bitcoin? Galing kay Yahoo Finance. Bitcoin back above 46,000 on low daily volume as altcoins outperform. So, hindi pala ganun kalaki yung volume. Makita ba natin? Medyo hindi ko pala na-configure yung ayusin ko muna yung configuration po ng ng ating volume na ilagay ko pala sa baba. Ayan. So anyway, mamaya natin ayusin, pero sabi nga niya hindi masyadong tama, hindi masyadong malaki yung volume. So makita mo naman pag inangat natin siya. So anyway, hindi ko siya naayos. Ayan, pasensya na. Pero medyo malit nga yung volume. Pero kaumpisa pa lang naman sa US, diba? So first, diba, umaga sa kanila. And then gabi naman sa Philippine market. Pero okay siya, diba? Overall picture is okay. So tingnan natin yung news. Bitcoin has clawed back, lost ground from Thursday's 2.4 sell. So, konti lang naman. So, the crypto reached lows of 43,800. The world's largest cryptocurrency by market value was up 1.5%. Kanina yan. And then, Bitcoin is beginning to edge closer towards analysts projected 50,000 price tag. So, medyo bullish nga po sila. Tingin ko, based sa price action, pwede. We were seeing many investors taking advantage of recent market movements by taking profits naman sa kanya. So wala siyang major news ngayon. Okay lang 'yun, di ba? Kaysa naman meron siyang news. Okay na wala siyang news, okay na meron siyang good news, wag lang bad news, yung crackdown sa China. Yun naman yung iwasan natin kasi medyo mabilis yung pag-drop pag meron naman tayong negative news. Pero since wala,
in-expect ko na later on babalik ulit sa overbought condition above 70% RSI. Ito pong si Bitcoin naman natin. Okay? So yung ating isang major cryptocurrency, itong si Ethereum. So yung news na nagpe-persist sa kanya, Ethereum USDT, ganda, no? Kasi hindi ko na in-expect to last time, di ba? So naging support na niya yung yung tinitignan natin na resistance last reviews natin sa kanya. So di ba sabi ko sa inyo guys, possible pullback na itong si Ethereum. So nag-pullback naman. Kaya nga lang maliit lang yata yung pullback subukan nating sukatin. 7% yung pullback. So, kayang-kaya ng mga traders yan. So, nag-recover na po itong si Ethereum. So, ngayon, breakout po siya. Kung titingnan mo maigi yung candle. So, pero alam mo naman, 24 hours tayo. So, hindi pa confirm na final breakout yan. Bukas pa natin malalaman kung talagang continuous yung run-up. So, pero as of this time, breakout po yan si Ethereum natin. And then MA9 talagang malakas yung mga cryptos ngayon. Drawing ko ulit yung channel. So ayan, experiment natin na gagamitin yung Binance as compared sa sa Instagrams kasi delayed nga si Instagrams po natin. Kaya dito lang tayo sa Binance, live trading po itong nakita natin kasi makita mo gumagalaw po yung yung mga bids saka as naman sa kanya. Yung mga may green saka red, yan yung kumpulan ng mga prices or rather ng volume para madali mo makita kung saan yung may pinakamalaking volume. At makita mo parang mas marami yung buyers ngayon kay Ethereum natin. So yung news, yung pinaka-catalyst natin sa kanya is parehas pa rin naman last time. Ethereum upgrade drives huge crypto rebound. So, di ba, nagbo-burn ng coins itong si Ethereum. So, sabi natin, mababawasan yung supply, syempre yung demand ngayon, maganda yung market, malakas. So, kaya makita mo yung price action niya, kahit overbought na siya, nag-stay pa rin siya dito sa taas. So, medyo bullish pa rin po karamihan ng traders. And then, kung bagong pasok ka lang, ayan, pwede ka magkaroon ng sell-off signal pag hindi niya kinaya yung 3,497. Ayan. So, yan naman yung pinaka-resistance which is malapit na. Pag tinignan mo sa 5-minute chart, makita mo dito, lakayan ko. Yung iba kasi intraday trading, di ba? So, sabi ko sa inyo, daily charts lang naman yung tinitignan ko. Pero ayan, meron ka ng guide kung saan pwedeng mauntog yung price. Pwede po ibaba to kung gusto mong medyo stricto ka. So, hindi pala siya pwede ma-adjust. Nandun sa day chart yung natin, yung control sa kanya. Ayan. So anyway, bullish siya. Makita mo, public siya dito, nagre-retest sa, meron pala siyang resistance dito sa 15-minute charts. Pero pag na-break yan, ito nga, na-expect tayo 3,447. Balik tayo sa kanyang day chart. So okay pa. Mukhang may run up pa itong si Ethereum natin. Plus, meron kasi siya, di ba? Ito nga, yung burning ng coins. Crypto asset price have been on tear over the past few weeks, led by a near doubling in either prices following a key upgrade on the Ethereum protocol naman natin. So meron siya kasing ginawa, di ba, na yun nga, yung mga burning ng coins, yung sinasabi natin. Kaya mabilis pong umakyat itong si Ethereum naman natin. Okay? So maganda po yung galaw. ADA. So ito yung napakawalan natin. Pero wala tayong magagawa. Panonoorin na natin yung kanyang price action. Overbought na kasi masyado Pero anyway, dito sa crypto guys, nagtatagal sa overbought levels yung ating mga RSI and 88 na. Pero siyempre tayo as a trader, alam na natin medyo exaggerated na, pero ang aga ako nagbenta pala 1.62 ako nagbenta kay ADA natin. Sakali magkaroon siya ng kung spike pa siya, pero malapit na rin siguro. Ito yung immediate na major resistance 2.29 naman. So ang ganda talaga ng ang ganda ng run up na-miss natin to. Pero anyway, ang ganda ng galaw niya. So, sobrang ganda. Hindi natin makita kung saan siya pwedeng, pwedeng saluhin. Saglit, Pwede siguro mag-draw tayo ng, trend lines. MA9 talaga yung, medyo mas safe. Clone ko to para makita natin yung galaw. Ayan. So, pwede siguro dito, kasi nagkaroon tayo ng support dito. Ayan. Layo ng support niya, di ba? Kasi ngayong araw nga na to, umakyat po ng, ito is 88% ngayon itong si ADA. Congrats po doon sa mga ADA long-term holders. Pero tingin ko nga, hindi muna tayo sasalo. Antay na lang muna tayo ng mga pullbacks. Few days siguro na pullbacks. And then, pwede na ulit. Kasi RSI 88 na. Ayan. So, kaya sabi ko sa inyo guys, kung nag-aaral ka sa market, yung ating crypto channel,
Patreon channel is nag-guide din naman tayo ng mga traders. Technical analysis din lang naman yung gamit. So, kung hindi natin alam yung story ni na Ada kasi hindi natin masyadong kilala, pwede naman gumamit ng technical analysis lang. Pag bullish si Bitcoin, pwede natin sakyan yung ating mga cryptocurrency. So, sabi ni Cointelegraph, ADA hits $2 for the first time. Ayan, first time pala. Since May, ahead of Cardano Smart Contract announcement. Ayan, so, ang daming mga terminologies dito na kailangan talaga nating aralin. So, ADA reverses most of its 3-month loss. Data from Cointelegraph and TradingView showed ADA quickly shooting higher during Friday after overcoming heavy resistance naman natin. So, nagkaroon siya ng breakout. And then, maybe one day, Cardano will 50 times but it's not super likely across short time frames considering the market cap naman. So, meron ditong si Lark Davis ba to? Ayan, so hindi pa rin natin masyadong kilala yung mga personalities natin. Pero anyway, meron siyang good news. So, ito nandito naman sa heading. Bakit gumagalaw ngayon itong si ADA naman natin? Kaya medyo maganda siya. Pero careful na lang. So, maganda siguro. Abangan natin yung shorting nitong si ADA naman natin. And then, sabi ko sa inyo, kapapasok lang natin. Huwag sana mag-crush itong si Doggy natin. Ano ba galaw niya? So, 0.2785. Ayan. So, kapapasok ko lang kasi 0.277 yung pasok natin sa kanya. So, medyo malapit na siya mauntog ulit. Nauntog siya last time basic expectation naman natin. Ilang beses na siyang nauntog dito sa MA100. Pero, kita mo naman, overall picture, nag-bottom na po siya kasi meron na siya ditong double bottom dito sa area na to. So, ginuguhit natin. So, and then, makita mo, technical wise, kahit hindi hype, kahit hype lang naman itong si Dogecoin natin, tingin natin, okay yung trend kasi nagba-bounce malapit sa MA9. Kaya pinasok ko din Pinasok ko na to last time, nag-gain lang tayo ng konti dito sa candle na to. Inabangan natin pero malakas talaga. Ito, akala ko magda-drop siya dito. Tingnan mo tong candle na to. So, very bearish na pero tingnan mo nag-green, di ba? Ganyan din kaya pwedeng mangyari kay Converge sa Lunes. So, tingnan po natin. So, wala pa siya sa overbought kaya natin siya binili kasi uptrend din pati yung MACD. And then meron siyang mga volume nandito. Biglang nagkaroon ng lakas yung volume. And then hangga't hindi naman nagkakaroon ng bad news sa mga cryptos, tingin natin kaya niya i-break out tong 0.29452. Ayan, so pwede nating abangan itong si Dogecoin naman natin. So wala na ako nakita news sa kanya, guys. So inaantay natin yung tweet ni Mr. Elon Musk para makita natin kung aakit ulit itong si Dogecoin naman natin. So yung napabalita dati na kung tanda nyo, yung meron isang ininvest niya lahat ng pera niya dito. Hindi naman siya nag-take profit, so halos nawala din yung gain niya. Pero ngayon, sabi naman niya is ini-enjoy niya lang yung investment niya kay Dogecoin naman natin. So, yun yung guys, yung sinasabi ko na yung mga coins natin, nag-drop siya ng mga halos mawala yung value 75%, pero nagre-recover hangga't maganda po yung sentiment sa crypto. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, inumpisan ko lang yung review nang makita natin parang meron na talagang bullishness. So, medyo okay sa ngayon itong si Dogecoin naman natin. So, tingnan natin bukas. So, bumili ako, average ko, sabi ko nga is 0.277 naman. So, kakabili ko lang kay Dogecoin naman natin. And then, si Axie Infinity natin, tingnan natin kung ano yung galaw. So, meron yatang news dito kay Dogecoin saglit. Ayan, Axis, AXS. Ayan, so medyo maganda. Tingnan ko lang yung news. Ayan. Why is Dogecoin shooting higher this week? So, merong article dito sa Monthly Fool. Retail investors, to the surprise of many, are still increasing cryptocurrency trading. Dogecoin remains popular. So, syempre, alam mo na, kay Elon Musk. But cryptocurrency experts have no idea where Dogecoin is going next. So hindi pala niya alam din, no? Popular cryptocurrency has seen its value shoot over the past week. Late of Thursday afternoon, the price had gone up 24% since last Friday naman natin. So wala naman siyang cryptocurrency investors are really wondering where Dogecoin is going from here, but the answer is hotly debated. A company named Finder pulled 42 cryptocurrency to get their take. The survey found that 80% believe Dogecoin is a bubble naman. Ayan. So anyway, hindi naman tayo long-term investors. Tingin natin
is for speculations muna kasi nga hindi pa naman worldwide ginagamit po yung ating mga coins naman. Okay, so next natin si Axie Infinity. So ang ginagamit pala nito si Smooth Love Potion natin. Pero tingnan natin itong si Axis. And then makita mo, maganda naman yung galaw niya. 2.5%. Pero tingnan mo, bullish pattern siya, di ba? So parang nangyari kay Converge, nag-accumulate dito sa taas. Hindi na masyadong bumabagsak and then nagkaroon siya ng spike naman. So parang ito na yung parang ito yung start ng flag breakout nitong si AXS natin. So parang okay dapat ba dito ako bumili? Ayan, pero nasa overbought na siya. Ayan, overbought na pala. RSI 82 medyo matagal, pero strong kasi yung grabe yung momento ng mga natin cryptos. So kung napansin natin mas maaga, di ba? Mas maganda sana. Pero anyway, it's never too late naman dito sa crypto kasi kaka-start pa lang ng kanilang reversal. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, tutok ka dito sa ating cryptocurrency. So naghanap tayo ng mga opportunities sa ating cryptos naman. So ano yung news natin dito kay Axie? Axie Infinity is skyrocketed 30% following a Coinbase Pro listing. So ito pa rin naman pala, same deal lang yung pinag-usapan natin yung nakaraan. Umakyat siya kasi papasok nga sa Coinbase itong si Axie Infinity. So ganyan yung mga catalyst nila guys pag tinitrade sa ibang trading brokers, platforms. So nag-i-spike po yung ating mga cryptos. Kaya maganda abangan din kung may mga news na parating sa kanila. So based dito, medyo nasa resistance pero kung nahawakan mo naman siya bago yung breakout, di okay lang kasi pa-breakout na siya ulit based doon sa flag formation na tinignan naman natin kay Axis naman natin. And then lastly, si GTO. Ito kasi pinakamataas ayan. Kaya nilagay natin. So ganito sa crypto guys, tingnan mo si GTO. Isang araw lang to umakyat po siya ng 30%. Kaya nga magandang abangan yung guys, yung ibang crypto na ganyan nagkaano pa lang siya, nagko-conso or rather uptrend na pero hindi masyadong kita. So binobomba kasi yan ayun ganda nito, di ba? Mantakin mo yan, one day 53%, di ba? Walang ceiling, walang flooring dito sa sa cryptocurrencies natin kasi umakyat siya ng 53, di ba? Sino ba yan? Si IOTX nung nakaraan, mabot tayo ng 200%. So anyway, based dito sa galaw, ang maganda na lang dito is titingin ka na lang sa syempre, intraday, dito ka na mag-trade sa kanya. Kasi nga, mahirap i-predict doon sa day chart. Kailangan sumilip ka sa mini chart para makita mo. So ngayon, nagano na pala siya, ilang oras na nasa resistance. So anyway, maganda pang nag-breakout pero parang bearish na ako sa kanya. Maganda to, shorting siguro maganda sa kanya kasi medyo na siya exaggerated niya yung galaw and then major resistances yung mga areas na pinuntahan niya. Itong area na to, pag guguhitin ko siya, malakas na resistance tong area na to. So syempre yung mga naipit last time pwedeng lumabas, kaya ganyan nahirapan siya mag-breakout naman dito sa area. So overshooting niya siya RSI 82. So hopefully makalabas na yung mga naipit para palitan naman siya ng mga strongholders natin. So hindi ko makita kung ano yung catalyst nitong si GTO pero umakyat po yung kanyang price actions naman. Okay, so yun lang muna, short term review. So kung ano yung makita natin na trending ngayon is yung muna pinag-usapan natin. And then later on, sabi nga sa inyo, isa-isa natin yung mga cryptos kasi hindi natin kilala karamihan ano ba yung gamit nitong si GTO para sa mga GIF kasi yung ating logo sa kanya is parang GIF, di ba? GTO. And then, yung iba pa nating cryptos naman. Okay? So, yun lang po. Short-term discussions dito sa ating mga cryptocurrency. So, subaybay ka guys. Huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating crypto channel guys. So, separate yan doon sa ating PSE. Yung ating Bodega Peak. So, pinopromote ko kahit stocks to. Later on, maglalagay na rin ako ng cryptocurrency pag meron tayong time. So, i-visit mo po to kung gusto mo long-term investors. Majority naman nilalagay ko is technical analysis. Kaya, pwede mo siyang gamitin as a reference naman. And then yung ating Patreon is bukas pa naman guys. So sabi ko nga siguro yan, lagay tayo ng isang area dyan para sa mga crypto traders na nagtitrade dito sa crypto para masanay na rin tayo sa kanya. And then kasi malaki din yung opportunity pag medyo trading ka, tamang trade lang. Kung gusto mo, huwag kang gumamit ng leverage times 2 times 3 pwede na. Huwag ka nang gumamit ng sa futures kasi mahilig yung iba, di ba? So lalaki kasi ng gain. Pwede naman ma-wipe out yung pera mo pag hindi ka nakabantay na maayos sa kanya. So yun naman yung risk sa kanya. Okay?
So yun lang po. Pero close ko na to by weekend. So tignan mo na lang guys. Baka makatulong as a guide yung ating channel para sa mga technical analysis naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you again sa ating next na vlog with regards po sa ating cryptocurrencies naman. Okay po.